15 minuto bago mag-alas 6 na umaga. Ating pong kausapit na sa ating linya, constitutional law expert, past president, Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, good morning po sa inyo. Good morning, Orly. Magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Siguro naman you deserve to be called the constitutional law expert, Attorney Cayosa. Dahil matagal-tagal naman siguro kayo talagang nagiging lagi sinasagunin sa inyo patungkol po sa ating konstitusyon sa Ligang Batas. Attorney, kumusta ho pala? Napanood niyo ho ba ng buong buo yung deliberasyon po sa Senado ho kahapon? Pero karamihan noon ng parte, napanood ko naman natin. Hindi siguro lahat, pero halos lahat napanood natin yung kanilang diskusyon, yung kanilang mga iba't ibang motion, yung attempts to reconcile the motion, at yung botohan at yung mga explanation ng ilang bumoto. Naunawaan natin, may predicament talaga dahil meron pong resolusyon o desisyon po ang Korte Suprema ukol po sa articles of impeachment. Kaya talagang kinakailangan po silang sumagot po doon o umaksyon po doon. Pero yung pag-archive, ang ilan kasi parang sinasabi napakaaga para desisyonan niya kahapon. Hintayin ho muna yung final decision after the motion for reconsideration. But nevertheless, pwede na rin man daw yung buhayin uli o buksan uli kung sakasakali magkakaroon ng paborable na desisyon ang Korte Suprema, Attorney Cayosa. Well, pwede naman. At yun naman ang sinabi ng Senate President at archiving it. Pwede na ho namang to retrieve it from the archive at buhayin ulit. Depende dun sa desisyon ng Supreme Court siguro, dun sa MR ng House of Representatives at yung mga iba pang mga nagpetisyon at gustong sumali dun sa pagbabalangkas ng MR. Pero sa pangkalahatan, Attorney Cayosa, sa dami siguro ng maaring tinalakay, ano yung medyo sa inyong palagay napaangat kayo sa inyong upuan? Lalo-lalo na yung usapin ng may isa ako narinig kahapon tinalakay yung tungkol doon sa doctrine of operative fact. Marami pa na parang mukhang kinakailangan yata magandang maliwanagan yung mga termino, mga topic na yan, Attorney. Well, pagdating ho dun sa mga doktrina at mga dating jurisprudence at mga prinsipyo, tinalaki na yan at may mga exceptions at kung ano-anong mga nuances. So depende kung ano yung posisyon, pwede mong gamitin yan at magsasite ka ng mga sinasabi o yung mga katagang favorable dun sa iyong posisyon. So, but ang dapat bantayan ho natin dito, ano ba talaga yung nangyari, yung factual, yung facts. Kasi pwede magkamali, pwede pagdebatehan yung mga approaches o mga pagpapalit ng doktrina. Pero dapat pagdating sa facts, dapat iisa lang yung totoo diba? At tama yung punan nung marami at kasama na ako dyan na dapat sinumang nagdesisyon, no? Dapat malinaw yung facts. Ano bang nangyari? Kailan ba nangyari? Kasi kung mali yun at i-apply mo yan anumang doktrina, mali din yung iyong desisyon. Kasi nga, black is black, white is white dapat, di ba? So yun dapat ang bantayan. Unfortunately, dito sa desisyon ng Supreme Court, merong mga puna at lumalabas na ngayon, pagkatapos nabasa yung buong desisyon, no, at tinignan yung mga records ng House, mukhang hindi tama yung pagpresenta ng facts dun sa desisyon. So yun, to my mind, that's unfair at it will affect yung logic or yung wisdom ng desisyon kung mali yung facts. Observation ho siguro lang, dapat maging open sa mga debate o oral argument para maging patas ang pagtingin sa lahat ng pinag-uusapang issue. Ganun po ba dapat ang nangyari, Attorney Cayosa? O maganda bang ganun dapat ang ginawa, Attorney? Well, dun sa
mga senador, maintindihan natin, they're a political body. So, kung ang tingin ng marami, pag na nating hintayin yun, anyway, pwede naman natin itong i-revive. O Mm. kung sakasakaling aabutin ng siyam-siyam ang pagdidesisyon sa MR at inabutan noong February, edi mag-file ulit sa February. So yun ang kanilang paningin. So they've decided that itong asunto sa Supreme Court, buhay pa yan kasi nga merong MR. Mm. Merong development kahapon Binabanggit nyo kasi dapat nakabase sa totoo, sa fact. Ano yung factual. May binanggit kahapon na parang yung tama ba yun yung isang pinagbasihan na desisyon ng Supreme Court. Itinanggi na meron silang news article na sinulat nila na isinumite, itinransmit ang articles of impeachment based on the fourth complaint na hindi dumaan sa pagdebate ng plenaryo ng Kamara. Parang something to that effect. Malaking ano ba? Malaking epekto ba yun? At yun ba dapat nating bantayan dito sa sagot sa motion for reconsideration, Attorney? Well, napakalaki. Yun ang ating tinutukoy. Yung bang, ano ba talaga nangyari? Kasi kung lalong-lalo na Supreme Court ka, no? So, kung gagamit ka ng anumang prinsipyo at i-apply mo dyan dun sa maling presentation of facts o maling akala, malamang magkakamali ka o may butas yung iyong argumento o kaya desisyon. Kaya nga importante malaman ang katotohanan. Kasi yung mismo kasi ang desisyon binanggit yung news item Yung news item cannot be a basis to establish a fact. We all know that. It's basic naman yan, di ba? So they should refer to the official records of the House. At ngayon, lumalabas na naipresent na talaga yan. Plus yung timeline. Malinaw kasi na inunang desisyonan ng House yung fourth complaint bago pa nila dinesisyon na naman yung tatlo pa na complaint. So kung babasahin mo yung desisyon ng Supreme Court, paano saka nag-adjourn sa gabi? Sinasabi ng Supreme Court, nung nag-adjourn kayo, dismiss yung mga tatlong complaint. Maaring totoo yan. Kahit wala sa Constitution yan, maaring totoo. Pero, paano yun maging bar dun sa pang-apat na complaint? Nauna ngang inaksyonan ng House through a plenary vote yung pang-apat na complaint. So how can that bar? So yung logic medyo questionable na kung totoo itong lumalabas ngayon na nauna nga. And it's paano mo yan i-establish? Babasahin mo lang yung records ng House. May journal naman po ang Kongreso. Okay. Madaling no? Madaling siguro pagbigyan yung sinasabi nila na merong paglabag binadali naging mabilis sa lahat. So siguro wag na natin pag-usapan ito at hintayin na lamang ang after 1 year o February at mag-file. Madali man tanggapin yan, Attorney? Bakit parang sa iba hindi katanggap-tanggap yun? Mahirap kasi dahil nga itong decision na ito will not apply only to this particular case. So regardless of who the parties are, sino man ang ponente, sino man ang mga partido, pag tinitignan natin, when we analyze it, that's very secondary. Mas importante yung tama ba yung factual basis, tama ba yung logic, at was the court acting within its constitutional boundaries. So yun yung and then of course, pang-apat, yung fairness. Doon pumapasok yung operative fact doctrine. Fair ba ito? Na kumbaga, sumunod sila doon sa alituntunin ng naunang desisyon ng Supreme Court, at that time settled doctrine, and then gusto mo palang palitan, pero i-retroactive effect. So ito yung pang-apat na matitinding mga puna, and we hope tignan natin kung titignan pa yan ng Supreme Court. Okay. Anyway, yung iba dito kasi binabasa ko yung mga reaksyon ng ating mga kababayan
Yung iba rito talagang nakafocus kasi doon sa mga ebidensya, doon sa sinasabing batayan ng impeachment complaint. Unfortunately, talagang kailangan nito maghintay. Kung ano man itong mga sinasabing dahilan kung bakit meron tayong impeachment na pinagdedebatehan ngayon, Attorney Cayosa. Opo, yun naman, yung mga paratang hindi naman mawawala yan, no? Mm. So, meron pa namang prosesong nangyayari. Sa Senado, in-archive na nila. And kasi nga, ang karamihan sa mga senador, sabi nila, kahit hindi pa final yan, meron kasing utos Supreme Court, immediately executory. So, sumunod na lang tayo doon. So, in-archive nila. Para walang masabi ang Supreme Court, yun ang kanilang argumento. Yung iba naman, hintayin natin yung MR. Yung iba naman sinasabi, tayo impeachment court, dapat tayo nagdedesisyon yan. So yan, nabotohan na nila. So that is laid to rest for now. Ang live ngayon, anong gagawin ng Supreme Court dun sa mga MR? Yung isang magandang panukala nga, na itong mga ganitong napaka-importanteng mga desisyon. At kung titignan natin, pati doon sa Francisco ruling at marami mga desisyon, yung Supreme Court nag-i-invite ng mga friends of the court, yung mga eksperto sa field na yan, para marinig sila. Pangalawa, nagkakaroon ng oral argument, binibigyan ng pribilehyo ang magkabilang panig na talagang i-trash out yung mga argumento nila in an oral argument. And hopefully, gawin nila itong public, It's not a requirement, but maganda. Para sa ganun, mas maliwanagan ang lahat. Actually, may inihain dyan na panghuli na lang, attorney. Kahapon nga, parang may narinig ako naghain yan eh. Andirito sila, nakaupo. Ba't hindi nila sa atin sila tanungin? Kesa pati pag-speculate kung kaya bang baliktarin yung 13-0 decision, pinagtalunan pa eh. Siguro, para mas maganda ito, dito sila, kausapin natin. Kaya lang, di nangyari, attorney. Oo, maganda naman yung nangyari kahapon na mabilis yung mga senador. So yung mga sabing wala pang unanimous decision na baliktad, kaagad mabilis yung mga staff ng mga senador, kaagad pinakita. Meron na, hindi lang iisa, maraming beses na. Doon ko rin napansin, Attorney Cayosa, na yung iba medyo may magagaling na researcher kesa sa ibang senador. Yung iba nanonood lang. So, but we respect their silence, di ba? Depende yan sa kanilang paningin siguro o kakayanan. So, wala tayong, we don't subtract or add to it, but napapansin lang natin kung sino yung magagaling magsalita, may dating, may logic, yung iba naman. Siguro tahimik lang sila. But maganda na pinalakay nila ito sapagkat there's a lively and courteous debate sa kanilang lahat. Attorney Cayosa, muli, maraming salamat sa inyo pong pinagkaloob ng pagkakataon at wag ko kayong magsasawa. Lagi ko kaming tatawag po sa inyo bilang aming resource when it comes to Constitution. Attorney Cayosa, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Attorney Domingo Cayosa, Constitutional Law Expert, Past President, Integrated Bar of the Philippines, sa inyo po napakinggan. Buena Manong Balita.